Hello mga karelasyon. Masakit tanggapin pero may mga taong mahal natin ngunit hindi talaga natin makakasabay habang buhay. Dahil ang pagmamahal at compatibility ay magkaibang bagay. Pwede kang magmahal ng totoo. Pero kung magkaiba kayo ng direksyon, paniniwala at paraan ng pamumuhay, unti-unting mapapagod ang isa't isa. So, pag-uusapan natin ang mga senyales na maaring hindi na kayo compatible kahit mahal nyo ang isa't isa. Whoops, disclaimer tayo, hindi ko nilalahat. So, diretso na tayo sa number 1. Magkaiba kayo ng pangarap sa buhay. Hindi problema kung magkaiba kayo ng hobbies o mga kagustuhan. Pero kung ang isa ay gustong mag-settle down, habang ang isa naman ay gustong unahin ang karir o mangibang bansa, mahirap pagsabayin ang dalawang magkaibang direksyon. Hindi dahil may mali sa inyo, kundi dahil magkaiba ang gusto nyong puntahan, ang gusto nyong tahakin. Number 2, hindi kayo marunong magkaayos kapag may problema. Hindi naman problema ang pag-aaway dahil normal lang yun sa bawat relasyon. Ang totoong sukatan ay kung paano nyo inaayos yung problema. Kung bawat hindi pagkakaunawaan ay nauuwi sa sigawan, ilang araw na hindi pag-uusap o mga masasakit na salitang hindi na mababawi, ibig sabihin, hindi nagtutugma ang paraan ninyo sa pagharap sa problema. Kapag hindi marunong magkaayos ang dalawang tao, kahit sa mga maliliit lang na bagay, mga issue, ay mas lalo pang lumalaki at unti-unting sumisira sa relasyon. Kapag ganyan, nako, walang mangyayari, kundi isang disaster. Number 3, pakiramdam mo hindi mo pwedeng ipakita ang tunay na sarili mo, ang totoo mong pagkatao. Sa isang relasyon, komportable kang maging ikaw. Hindi mo kailangang magpanggap o itago ang tunay mong ugali dahil alam mong tatanggapin ka ng partner mo. Pero kung palagi mong iniisip ang bawat sasabihin o gagawin dahil baka magalit siya o kailangan mong baguhin ang personality mo para lang magkasundo kayo, hindi na yon pagiging compatible. Dahil ang taong tunay na bagay sa iyo ay nagbibigay ng kalayaang maging totoo ka, hindi dahilan para mawala ang tunay mong pagkatao. Number 4, magkaiba kayo ng paraan ng pagpapakita ng pagmamahal. May mga taong expressive, may mga taong tahimik. Hindi ito agad problema. Pero kung pareho ninyong hindi naiintindihan ang paraan ng isa't isa, madalas mauuwi ito sa samaan ng loob. Number 5, hindi kayo magkasundo sa usaping pera. Isa sa inyo ay mahilig mag-ipon, marunong sa usaping finansyal. Ang isa naman, gastador, bili dito, bili doon, laging nag-o-online shop. Kapag magkaiba ang pananaw tungkol sa pera at walang gustong mag-adjust, madalas itong nagiging ugat ng paulit-ulit na alitan, away, at problema. Number 6, magkaiba ang mga pinahahalagahan ninyo. Halimbawa na lang, para sa isa, mahalaga ang pamilya. Para sa isa, mas inuuna ang personal na kalayaan. Kapag magkaiba ang
pinakamahalagang prinsipyo sa mga buhay ninyo, mahirap bumuo ng isang kinabukasan. Kung walang mag-a-adjust sa inyong dalawa, walang common ground, walang mangyayari. Number 7, hindi kayo lumalago kapag magkasama. Ang isang magandang relasyon ay nagtutulungan para mas maging mabuting tao ang bawat isa. Kung habang tumatagal ay pareho kayong nawawalan ng inspirasyon, tiwala sa sarili, o sigla sa buhay, may kailangang suriin sa relasyon ninyo. Number 8, magkaiba kayo ng gusto sa hinaharap. Kasal, anak, titirahan, uri ng pamumuhay, at marami pang iba. Kung hindi nagtutugma ang mga mahahalagang desisyong ito, darating ang panahong may isa sa inyo ang kailangang isuko ang sariling pangarap o aalis sa relasyon. Number 9, mas marami na kayong kompromiso kaysa kapayapaan. Ang compromise ay mahalaga. Pero kung halos lahat na lang ng gusto mo ay kailangan mong isuko para lang manatiling maayos ang relasyon, hindi na ito balanse, hindi na tama. Kung ikaw lang ang nag-a-adjust sa lahat ng pagkakataon, walang mangyayari. Number 10, mahal nyo ang isa't isa, pero hindi na kayo masaya. Ito ang isa sa pinakamahirap tanggapin. Wala namang third party. Wala ring malaking kasalanan. Pero habang tumatagal, mas nangingibabaw ang lungkot kaysa saya. Minsan, hindi nakulang ang pagmamahal. Hindi lang talaga nagtutugma ang dalawang taong parehong nagmahal. So, ayan po mga karelasyon. Hindi lahat ng relasyong nagtatapos ay dahil nawala ang pagmamahal. Minsan, nananatili ang pagmamahal, pero hindi sapat para mapagtagpo ang dalawang magkaibang direksyon sa buhay. At tandaan mo ito, ang compatibility ay hindi tungkol sa pagiging magkapareho. Ito ay tungkol sa kakayahan ninyong lumakad sa iisang direksyon kahit magkaiba kayo ng personalidad. Kapag wala na iyon, kahit gaano kalalim ang pagmamahal, magiging mahirap buuin ang panghabang buhay na relasyon.